Dumadaan ka ba sa isang unos o serye ng mga paghihirap na nagpapaisip sa iyo kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo, minamahal? Nakikita ng Diyos ang iyong mga pagsubok at alam ang iyong mga paghihirap. Hindi lang siya nananatiling malayo at pinapanood kang dumaan sa lahat ng masasakit na sitwasyon na kailangan mong tiisin. Kaya niyang gawing araw ang gabi at bigyan ka ng kagandahan bilang abo. Gayunpaman, ang iyong disposisyon sa panahon ng downtime na ito ay nagpapatuloy sa pagpapakita kung siya ay darating o hindi. Sa video na ito, tinitingnan namin ang katotohanan tungkol sa mga oras ng pagsubok at kahirapan at kung paano mo maipapakita ang Diyos sa iyo ng malakas sa bagyo. Ngunit bago iyon, ang isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos, ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Ang mga pagsubok at kahirapan ay bahagi ng buhay. Ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay dumaan sa mahihirap na panahon. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nangangahulugang otomatikong hindi mo na kailangang harapin ang anumang kahirapan. Sinabi ni Jesus, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng mga pagsubok at kapighatian. Iyan ang katotohanan ng pagiging sa mundong ito. Gayunpaman, mayroon kang kalamangan na daig ni Jesus ang mundo para sa iyo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan at kakayahan ni Jesus, malalagpasan mo ang lahat ng mahihirap na sitwasyon at lalabas na malakas. Maging ito ay isang krisis sa pananalapi, isang krisis sa pamilya, isang krisis sa kalusugan, o isang krisis sa buhay, anuman ang sitwasyon na kailangan mong harapin sa bawat punto ng iyong buhay, ito ay bahagi ng buhay. Wala ito dahil napupuot sa iyo ang Diyos o gumagawa ng masama. Walang kasamaan sa Diyos. Kapag ang mga tao ay dumaan sa mahihirap na panahong ito, sila ay may posibilidad na magsimulang magtanong tulad ng, paano makikita ng mapagmahal na Diyos ang kanyang mga anak na nagdurusa ng ganito? Siya ay isang mapagmahal na Diyos na may lahat ng kapangyarihan sa mundo upang pigilan ka sa anumang mahirap na oras. Ngunit paano ka magiging malakas, lalago, at tuturuan ng iba na magtiwala sa Kanya kung hindi mo kailangang magtiwala sa Kanya para sa anumang bagay? Lahat ng pinagdadaanan mo ay may dahilan. Walang mangyayari nang hindi nalalaman ng Diyos. Alam niyang mawawala ang pagkakataong iyon. Alam niyang makukuha mo ang ulat ng doktor na iyon. Alam niyang pagdadaanan mo ang mga pagkabigo. At siya ay nagmamalasakit sa iyo. Hinayaan lang niya na mangyari ang mga bagay na iyon dahil ito ay mga sasakyan na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas na inihanda niya para sa iyo. Ito ang hindi naiintindihan ng maraming tao. Tinitingnan nila ang mga hamon bilang mga paghinto sa kanilang landas sa halip na tingnan ang mga ito bilang mga hakbang sa mas mataas na antas ng kadakilaan. Ang sabi ng Biblia, at alam natin na ang Diyos ang gumagawa ng lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin para sa kanila. Hindi ito nagsabi ng ilang bagay, ngunit sinabi nito ang lahat. Ang lahat ng pinagdadaanan mo ay magsikap para sa iyong ikabubuti, kung hahayaan mong gawin ito ng Diyos. Sa pagdaan mo sa unos, huwag mong isipin na ang kailangan mo lang ay matapos na ang bagyo o para matigil na ang hirap. Sa halip, ang kailangan mo lang ay hawakan ng Diyos ang iyong mga kamay at gawin ang lahat ng nais niyang gawin sa iyong buhay sa mahirap na sitwasyong iyon. Sa iyong palagay, bakit ka pinagtaksilan ng iyong pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo at dapat mong mawala ang iyong negosyo? Nasa bingit ka na bang mawalan ng bahay? Sa palagay mo, bakit umalis ang taong iyon sa iyong buhay kapag mas kailangan mo sila? Bakit sa palagay mo ay nabigo ka pagkatapos ng labis na pagsisikap? Maaaring magmukha silang mga kakila-kilabot na sitwasyon na hindi maaaring magkaroon ng anumang positibong epekto sa iyong buhay, ngunit higit pa sila doon. Dahil hindi mo nauunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa mga mahirap na sitwasyong iyon, nakikita mo ang mga ito bilang isang bagay na kailangang madaig kaagad. Nakalimutan mo na ang Diyos ang may akda at namamahala sa iyong buhay. Sinusulat niya ang iyong kwento, ang mga tagumpay at kabiguan, ang mabuti at masama, ang mahirap at madali. Lahat.
Hindi niya ilalagay ang panulat hanggat hindi mo nagagawa ang lahat ng bagay na nilikha niya sa iyo upang maisakatuparan. Ang hamon na ito ay hindi ang katapusan para sa iyo. Hindi ka magagapi ng bagyo kasama ang Panginoon ng lupa sa bangkang kasama mo. Pero ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Kanya? Umaasa ka ba sa Kanya bilang perpektong guro na hindi ka iiwan sa oras ng iyong pangangailangan? Sinasabi ng Biblia, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan at ililigtas kita. Ang kailangan mong gawin sa mahirap na oras na ito ay tumawag sa Diyos, alam mong sasagutin Kanya at nariyan para sa iyo. Ang himala ay hindi ang pag-alis sa iyo ng Diyos sa sitwasyon, ngunit ang pagpasok nito kasama ka ng Diyos. Maaari kang maging sobrang determinado na makita ang sitwasyon na magtatapos na nakalimutan mo na ito ay sinadya upang maghatid ng isang layunin iyon ay para sa iyong pangwakas na kabutihan. Ang pagpasok ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa paglabas niya sa iyo. Huwag tumuon sa paglabas dahil madidismaya ka niyan. Isipin na gustong lumabas ni Jose sa bahay o bilangguan ni Potiphar. Malamang na tinanggap niya ang mungkahi ng asawa ni Potiphar dahil sa desperasyong makaalis. Ngunit mas alam niya kaysa gawin yon. Nagtiwala siya sa proseso. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng paraan para sa iyo kahit sa ilang. Kaya niyang gumawa ng mga ilog sa disyerto. Ngunit kailangan mong pagdaanan ito. Ang pagtakas ay hindi tagumpay. Ang mga Israelita ay hindi lamang supernatural na lumitaw sa Kanaan. Kinailangan nilang harapin ang dagat na pula, ang hukbo ni Paraon, ang mga Amalekita, ang Jericho, ang Jordan, at ang lahat para makarating sa lupang pangako. Tingnan ang panalangin ni David sa awit 23:4, kahit na lumakad ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila'y umaaliw sa akin. Hindi niya sinabi, hindi ako matatakot dahil ilalabas mo ako. Kung iyon lang ang magiging batayan mo para hindi ka matakot, ang takot ang magiging pangmatagalang kasama mo, dahil hindi ka laging lalabas ng lambak nang hindi dumaan dito. Ang patunay na kasama mo ang Diyos ay hindi ka nakakalabas o hindi mo kailangang dumaan sa anumang mahihirap na oras. Kung pinaniniwalaan mo ito, oras na upang i-renew ang iyong isip, dahil ito ang maaaring maging dahilan ng iyong patuloy na pagkabigo. Awit 71, 13-15, iyong tatapakan ang leon at ang ulupong, iyong yuyurakan ang dakilang leon at ang ahas. Dahil mahal niya ako, sabi ng Panginoon, aking ililigtas siya, aking ingatan siya, sapagkat kinikilala niya ang aking pangalan. Tatawag siya sa akin, at sasagutin ko siya, sasamahan ko siya, at ililigtas ko siya. Hindi sinabi ng mga talatang ito na hindi ka dadaan sa mahihirap na panahon. Dadaanan mo sila. Pero ang ginhawa ay hindi mo sila dadaanan ng mag-isa. Sasamahan ka ng Diyos. Ang kanyang makapangyarihang kamay ay umaaliw sa iyo sa mga mahihirap na panahon. Sasaklawin ka ng kanyang biyaya at tutulungan kang lumampas sa unos. Ang presensya ng Diyos sa iyo ay matiyak na ang bagyo ay hindi mananaig sa iyo. Ang kaaway ay maaari lamang sumubok, ngunit hindi sila makapananaig laban sa iyo, dahil ang Diyos ay kasama mo at hindi niya ipaubaya ang iyong buhay sa awa ng kaaway. Magsaya ka, mahal. Hindi ka nag-iisa sa sitwasyong iyon. Hindi mo lang nilalabanan ang cancer, sakit sa puso, hypertension, o fibroid na iyon. Nandyan ang Diyos sa tabi mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang sakit, hirap at kahirapan. Alam at nakikita niya ang mga pagkabigo na kinakaharap mo sa bawat panig. Naiintindihan niya ang pang-aapi na kailangan mong pagdaanan. Alam niyang hindi patas para sa iyo na magsinungaling, ma-blackmail, at huminto sa trabaho. Nakikita niya ang pagkakanulo at alam niya ang mga bahagi ng kwento na hindi mo alam. Sa gitna ng mahirap na sitwasyong iyon, siya pa rin ang Diyos. Gusto niyang tandaan mo na hindi lang siya ang Diyos, kundi kasama mo rin palagi. Nais niyang tandaan mo na hindi ka niya iiwan kapag mahirap na ang sitwasyon. Siya ay isang tapat na kaibigan na mas malapit kaysa sa isang kapatid. Gaya ng sinasabi ng Biblia, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya.
Sa sandaling pinagkatiwalaan mo siya sa iyong buhay, nag-sign up ka na para sa habambuhay na pagkakaroon ng Diyos sa iyong negosyo. Hindi makatarungang inilagay si Daniel sa yungib ng leon. Pinirmahan ng hari ang isang utos na sa susunod na 30 araw, walang dapat manalangin sa ibang Diyos maliban sa kanya. Alam ni Daniel na walang katotohanan iyon, dahil hindi siya handa na ilagay ang sinumang tao sa lugar ng Diyos sa kanyang buhay. Ginawa niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain ng pagdarasal ng 3 beses araw-araw, na ang kanyang mga bintana ay nakabukas na nakaharap sa Jerusalem. Pinagpatuloy niya iyon hanggang sa siya ay nahuli. Akalain mong iingatan siya ng Diyos para hindi siya mahuli o gawin siyang hindi nakikita sa tuwing nananalangin siya para hindi siya makita ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari. Gaya ng nakasaad sa hatol, siya ay inaresto at itinapon sa yungib ng leon. Iyon ay tunay na hindi patas, at tiyak na naramdaman mo ang parehong sa ilang mga oras. Naniniwala ka na hindi mo dapat pinagdadaanan ang pinagdadaanan mo ngayon. Naging tapat ka sa Diyos, naglilingkod sa Kanya ng may pagmamahal at pagsunod, ngunit ang iyong anak ay nagkasakit ng kakaibang karamdaman, at kailangan mong pagdaanan ang sakit na iyon. Siyempre, ito ay matigas, ngunit sa halip na pakiramdam na dinaya at panghinaan ng loob, bakit hindi tumingin sa maliwanag na bahagi? Maaari mong sabihin na saan ang maliwanag na bahagi. Hindi mo naintindihan. Nawala ko ang lahat sa paghihirap na ito, at ngayon ako ay nag-iisa. Hindi mo nawala ang lahat. Hanggat buo ang iyong pananampalataya, wala kang mawawala, dahil kayang ibalik ng iyong pananampalataya ang lahat ng nawala sa iyo at higit pa. Kinaumagahan, pumunta ang hari sa yungib para tingnan kung ano ang nangyari kay Daniel. Nagulat siya nang makita niyang buhay pa si Daniel sa kabila ng gabing kasama ng mga gutom na leon. Malalim na tanong ng hari nang makarating siya sa yungib. Sinabi niya, Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, nailigtas ba ka ng iyong Diyos, na patuloy mong pinaglilingkuran mula sa mga leon? Ito ang tanong ng bawat hamon at kahirapan na iyong kinakaharap sa buhay. Paano mo sasagutin? Sasagot ka ba tulad ng ginawa ni Daniel? Ganito ang sagot niya, mabuhay nawa ang hari magpakailanman. Ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel, at kanyang itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan dahil ako ay nasumpungang inosente sa kanyang paningin, at hindi man ako nakagawa ng anumang mali sa harap mo, kamahalan. Tiniyak ng Diyos na hindi siya mapipinsala ng mga leon. Ang Diyos ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay kasing kapangyarihan niya noong mga araw na iyon, at kaya kanya sa lahat ng sitwasyon, at tiyaking walang pinsalang darating sa iyo. Nangako siya sa Biblia, sa Isaias 43:2. Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sa iyo, at kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi ka nila lilibugan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, ikaw ay hindi masusunog, ang apoy ay hindi ka masusunog. Hindi ka niya pababayaan na dumaan sa mahirap na sitwasyong ito ng mag-isa. Itinala ng Biblia na kasama ng Diyos ang kanyang mga anak sa apoy, tinitiyak na hindi sila napinsala ng apoy. Itinaas ni Haring Nabucodonosor ang rebulto at hiniling ang lahat na yumukod dito, ngunit tumanggi sina Sadrach, Mesach, at Abednego. Alam nilang hindi tama para sa kanila na yumuko sa anumang imahe, lalo na sa isang gawa ng tao. Nalaman ng hari ang tungkol sa kanilang pagtanggi at ipinatawag sila. Akala niya ay bibigay sila kung pagbabantaan niya sila, ngunit nanatili silang determinado na huwag yumukod sa anumang imahe. Dahil hindi sila mapayuko, hiniling ng hari na ihagis sila sa apoy na pinainit ng 7 ulit. Napakainit ng apoy kaya hindi man lang nakaligtas ang mga taong naghagis sa kanila. Ngayon, maghintay ka. Hindi ba ito ang kinakaharap mo sa buhay mo? Habang nakatayo ka sa harap ng apoy ng paghihirap, karamdaman, at pagsubok, pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, na naniniwalang magpapakita ang Diyos para sa iyo at hindi mo na kailangang mapunta sa apoy. Ngunit ang iyong pananampalataya ay nagsimulang kumupas nang hindi mo siya nakita noong gusto mo. Sa halip, inihagis ka ng buhay sa apoy, at nahiga ka sa apoy na nakakaramdam ng pait at pagkabigo. Hindi dapat ganyan sa iyo.
Ang iyong pananalig sa kakayahan ng Diyos ay dapat na maging salik sa katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ginagawa niya ang mga bagay sa kanyang sariling paraan at sa kanyang sariling mga tuntunin. Siyempre, ito ay para sa iyong ikabubuti, ngunit hindi mo madidiktahan kung ano ang mangyayari. Alam niya kung bakit niya pinahintulutan ang sitwasyong iyon noong una. Kaya kung hihilingin mo sa kanya na iligtas ka bago ka mapunta sa apoy, paano niya gagawin ang layunin ng apoy? Alam din na Sadrach, Mesach, at Abednego na may kapangyarihan ang Diyos na iligtas sila. Gayunpaman, naunawaan nila na kahit na hindi siya magpakita sa paraang gusto nila, mananatili pa rin siyang Diyos. Sa huli ay itinapon sila sa apoy. Habang nakatingin si Nabucodonosor upang makita silang nanginginig sa sakit at mawalan ng buhay, nakita niya si Jesus na kasama nila sa apoy. Ang presensya ni Jesus na kasama nila ay nagpatigil sa apoy sa pananakit sa kanila. Sa halip, malaya silang naglalakad sa apoy. Ang pagkaalam na si Jesus ay kasama mo sa apoy, bagyo, at pinakamahirap na sitwasyon ng iyong buhay ay dapat magbigay sa iyo ng tiwala na harapin ang anumang bagay na idudulot ng iyong buhay. Ang iyong pagtitiwala ay wala sa iyong kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng isa na sumusuporta sa iyo. Tinatanggal ng kumpiyansang ito ang bawat takot na maaaring humadlang sa iyo. Ang pagsuko sa takot ay isang mapanganib na hakbang na magpapahina sa iyo at magpapahina sa iyo sa mahalagang sandali ng iyong buhay. Ang takot ay mula sa dyablo, at ang layunin nito ay pahirapan ka. Buuin ang iyong pagtitiwala sa lakas ng salita ng Diyos, at hayaang palayasin ng salitang iyon ang bawat takot. Habang nanonood laban sa takot, dapat mong malaman ang tama at katanggap-tanggap na saloobin na dapat panatilihin sa panahong ito ng iyong buhay. Ang pagpapanatili ng tamang saloobin ay tutulong sa iyo na maisakatuparan ang layunin ng Diyos sa pagpapahintulot sa mga pagsubok at paghihirap na dumating sa iyo. Ang isa sa gayong mga saloobin ay ang magalak. Sumulat si Pablo sa simbahan mula sa bilangguan, at binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsasaya kasama nila. Sinabi niya, magsaya kayo palagi sa Panginoon. Sasabihin ko muli, magalak kayo. Hindi niya sinabing magalak lamang kapag tama ang mga bagay, dapat kang magsaya palagi. May kapangyarihan ang pagsasaya, kahit na nahaharap sa mahirap na sitwasyon. Ang iyong kakayahang magsaya sa mahihirap na oras na iyon ay nagpapahiwatig ng iyong pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos. Alam mo na ang mahirap na oras ay para sa isang layunin, na ihanda ka para sa mas mataas na antas ng pagpapala at kaluwalhatian. Kung gaano karami ang hirap, mas malaki ang biyayang dumarating. Kailangan mong patuloy na magsaya, anuman ang iyong nararamdaman o kung ano ang iyong nakikita. Ito ay pananampalataya, panatilihin ang iyong tingin sa salita ng Diyos, hindi kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Sinasabi ng Biblia, 1,000 ang mabubuwal sa iyong tagiliran, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi sila lalapit sa iyo. Tatapakan mo ang leon at alakdan, hindi tatakas sa kanila. Habang tumatahak ka, patuloy kang magsasaya sa tagumpay na tinanggap ni Jesus sa krus, at lalabas kang malakas. Tunay nga, ang mga nangyayari sa iyong paligid ay madaling makalulupig sa iyo, na magpapabagsak sa iyo sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, responsibilidad mong tumayo sa iyong posisyon bilang anak ng Diyos at tumanggi sa kalungkutan. Sinasabi ng Biblia na sa presensya ng Diyos, mayroong ganap na kagalakan. Tignan mo sina Paul at Silas sa bilangguan. Sila ay binugbog bago sila itinapon doon para sa isang pagkakasala na hindi nila ginawa. Sa halip na maging mapait, nagpasya silang purihin ang Diyos. Tuwang-tuwa silang umawit at sumamba sa Diyos, kaya narinig sila ng mga bilanggo. Sa pamamagitan ng kanilang pagsamba, nagkaroon ng supernatural na pagbukas ng mga pintuan ng bilangguan, at maging ang bantay ng bilangguan at ang kanyang sambahayan ay naligtas lahat. Kung sila ay nakaupo doon na nagdadalamhati sa kanilang sitwasyon, at nagbigay ng puwang sa mga negatibong kaisipan at salita, malamang na sila ay pinalaya pa rin. Ngunit paano darating ang kaligtasan sa tagapagbilanggo? Ang Diyos ay gumagawa sa mga mahiwagang paraan, at dahil hindi mo naintindihan ang kanyang mga paraan,
at kung paano siya kumikilos ay hindi nangangahulugan na dapat kang maging mababaw sa lahat ng bagay. Dapat mong tingnan ang ibabaw at makita kung ano ang ginagawa ng Diyos. Tignan mo yung taong nagiging ka dahil lang sa mahirap na panahon. Ikaw ay nagiging mas malakas, nakakakuha ng kaalaman at karanasan, nakikita ang buhay sa ibang paraan, at nagiging mas malapit sa Diyos. Hindi pa ba sapat ang mga dahilan para purihin ang Diyos anuman ang mga pagsubok? Sinasabi ng Biblia na pumasok sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat at sa kanyang mga looban na may papuri. Pansinin na hindi sinabi ng Biblia na kung ang lahat ng bagay sa iyong buhay ay pupunta sa paraang gusto mo, dapat kang pumasok sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat. Ang pagtuturo ay para sa lahat, anuman ang kanilang pinagdadaanan. Ang iyong pagpapasalamat ay magbibigay sa iyo ng daan sa kanyang presensya, at pagkatapos ay maaari mong ipakita sa kanya ang kanyang sarili na makapangyarihan at malakas. Si Josaphat ang hari ng Juda nang ang ilang makapangyarihang mga hari ay nagtipon laban sa Juda. Alam niyang wala silang pagkakataong manalo at tumakbo sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos na ipaglalaban niya sila at hindi sila dapat mag-alala at iyon ang ginawa nila. Ang Diyos ay nagsasabi ng parehong bagay sa iyo ngayon. Sasamahan ka niya sa mahirap na sitwasyong iyon at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anuman. Habang nandoon pa ang mga kaaway, tinawag ni Josaphat ang mga awit at musikero na sumasamba sa Diyos. Nakatuon sila sa pagpupuri sa Diyos at nakitungo ang Diyos sa kanilang mga kaaway. Kapag nananalangin ka, purihin ang Diyos kahit na iba ang iminumungkahi ng lahat sa paligid mo. Makikita mo siyang kumikilos sa paraang hindi mo pa nakikita. Ang kanyang kamay ang ganap na sakupin ang sitwasyon, at magkakaroon ka ng maayos na layag sa kabila ng bagyo. Ang pinakatiyak na paraan upang magalak sa bagyo ay kapag buo ang iyong pananampalataya, at mapapatibay mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan mong kilalanin ng personal ang Diyos hanggang sa maasahan mo siya, tungkol sa kung ano ang magagawa at hindi niya gagawin. Siya ay isang tapat na ama, isang tapat na kaibigan na hinding-hindi tatalikuran ang kanyang mga mahal sa buhay. Noong ikaw ay makasalanan pa, ibinigay niya sa iyo ang kanyang bugtong na anak, ang pinakamahalagang regalo na mayroon siya. Sa palagay mo ba ay napakalaki ng bagyo para hawakan niya? Ang pag-unawa sa katauhan ng Diyos ay magpapalakas ng iyong pananampalataya. Maaari mo ring isulat ang kanyang mga pangako na tumutugon sa iyong kasalukuyang mga pangangailangan at problema. Pag-aralan at pagnilayan ang mga pangakong iyon hanggang sa matanim ito sa iyong subconscious mind at buong puso mong paniwalaan. Pagkatapos noon, simulan mong bigkasin ang mga salitang iyon. Sinasabi ng Biblia, makakamit mo ang anumang sasabihin mo. Ano ang sinasabi mo tungkol sa sitwasyon sa iyong buhay? Sinasabi mo bang mananaig sa iyo ang bagyo, o nagsasalita ka ba ng mga salita ng pananampalataya? Kapag inilapat mo ang salita ng Diyos sa iyong sitwasyon, pinapagana mo ang iyong pananampalataya, na nagpipilit sa Diyos na kumilos ayon sa iyong salita. Maging positibo sa iyong mga salita upang hindi ka sumalungat sa iyong mga panalangin. May mga taong nananalangin, at pagkatapos ay umalis sila sa lugar ng panalangin, nagsimula silang magsabi ng ibang mga bagay sa kanilang sarili. Hindi dapat ganito. Dapat palaging pare-pareho ang iyong mga salita, nagdarasal ka man o hindi. Ang iyong mga salita ay maaaring lumikha, at kadalasan, ito ay kung ano ang palagi mong sinasabi na mangyayari sa iyong buhay. Kaya panatilihing pare-pareho ang iyong mga salita sa salita ng Diyos. Gayon din, kailangan mong mapanatili ang isang saloobin ng pasasalamat. Madali para sa iyo na maging bitter laban sa Diyos kapag dumaan ka sa mahihirap na panahon at nakalimutan ang kanyang nakaraang katapatan. Ang paglimot sa kanyang nakaraang katapatan ay magiging madali mong pagdudahan ang Diyos. Pagnilayan ang kanyang nakaraang katapatan upang mapalakas ang iyong pananampalataya. Maaari mo ring tingnan ang kanyang kabutihan sa kasulatan at gamitin iyon bilang batayan upang patatagin ang iyong pananampalataya, sa pagkaalam na siya ay tapat sa isa at tapat sa lahat. Siya ay hindi isang bahagyang Diyos na asikasuhin ang isa at iwan ang isa pa.
Purihin siya para sa kanyang presensya at walang pagkukulang pag-ibig. Kapag tinitignan mo ang iyong buhay ng kritikal, makikita mo na mayroong isang bagay na maaari mong ipagpasalamat. Pagkatapos, pinanghahawakan mo iyon upang mapanatili ang isang positibong saloobin. Hindi ka maaaring magpasalamat at negatibo sa parehong oras. Upang labanan ang mga negatibong kaisipan na sinusubukang dalhin sa iyong isip ng kaaway, palaging panatilihin ang isang saloobin ng pasasalamat. Sa gitna ng bagyo, haharapin mo ang presyon ng pagsisikap na gumawa ng paraan para sa iyong sarili. Magkakaroon ng iba't ibang mungkahi at pangako na hindi mula sa Diyos upang akitin ka sa paggawa ng maling desisyon. Ngunit mangyaring mag-ingat sa puntong ito at hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay. Naaalala mo ba si Elimelech? Inilipat niya ang kanyang pamilya sa Moab nang magkaroon ng taggutom sa lupain. Hindi siya nag-abalang magtanong kung ano ang ipagagawa sa kanya ng Diyos. Pakiramdam niya ang pinakamakatwirang bagay na gagawin sa panahon ng bagyo ay ang maghanap ng labasan. Nakarating siya sa Moab at tila maayos ang mga bagay. Ang kanyang 2 anak na lalaki ay ikinasal, ngunit di nagtagal, dumating ang kalamidad. Nawalan siya ng buhay, at namatay din ang kanyang 2 anak na lalaki, na naiwan ang kanyang asawa at mga manugang. Noon lang, narinig niya na binisita ng Diyos ang mga tao at natapos na ang taggutom. Kahit bumalik siya sa lupain, napakalaki ng nawala sa kanya, kaya hiniling niya sa mga tao na tawagin siyang Mara dahil naging mapait ang kanyang buhay. Sino ang nakakaalam kung hindi niya kailangang pagdaanan iyon kung hindi nila sinubukang takasan ang taggutom? Ang pagtaka sa kahirapan ay magpapalala lamang ng mga bagay. Ngunit kapag hinarap mo ito ng may tapang at tulong ng Diyos, malalampasan mo ito. Si Isaac, sa kabilang banda, ay nasa isang lupain sa panahon ng taggutom. Gusto niyang umalis dahil iyon ang makatuwirang gawin, ngunit sensitibo siya sa tinig ng Diyos. Nang sabihin sa kanya ng Diyos na manatili, hindi siya nakipagtalo sa Diyos. Nagsaka siya sa lupain iyon, at sa taon ding iyon ng taggutom, umani siya ng 100. Iyan ang maaaring mangyari kapag bukas ka para sundin ang tinig ng Diyos. Kapag hiniling sa iyo ng Diyos na manatili sa isang lugar ng kahirapan, mananatili ka ba? Magtitiwala ka ba sa Kanya ng sapat upang sumuko sa Kanyang kalooban, o susubukan mong gawin ang mga bagay sa iyong sariling paraan? Ang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng unos, paghihintay sa Kanya, at ang pagkaalam na ang Kanyang presensya ay hinding-hindi ka iiwan o pababayaan ay tutulong sa iyo na makapasok sa panahon ng supernatural na kasaganaan na darating pagkatapos ng panahon ng mga pagsubok at kahirapan. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 4:17. Sapagkat ang ating magaan at panandaliang mga problema ay nakakamit para sa atin ng isang walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. Ang kaluwalhatiang dumarating ay higit pa sa iyong pinagdadaanan. Hihintayin mo ba ito? Manalangin tayo. Ama, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Mahal at inaalagaan mo ako to the point na hindi mo na ako papayagang dumaan sa kung anumang magpapatalo sa akin. Dalangin ko na tulungan mo akong mapanatili ang tamang saloobin sa mahihirap na sitwasyon. Tulungan akong makita ang bagyo kung ano talaga ito, at hindi bilang isang bagay na sapat na malakas para ihinto ang aking paglalakbay. Dalangin ko ang biyaya na tumuon sa iyo at sa iyong salita. Naniniwala ako sa iyong salita kaysa sa nakikita ko sa paligid ko. Alam ko na ang nasa paligid ko ay pansamantala at ang iyong salita ang may huling salita sa pagbuo ng isang maluwalhating hinaharap para sa akin. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyong salita. Tulungan mo akong hindi mabigo. Nagdarasal ako laban sa bawat takot, pag-aalinlangan, at pagkabalisa na maaaring gustong gumapang sa aking buhay upang makalimutan ko ang iyong presensya, salita, at pag-ibig. Dalangin ko na ang kapangyarihan ng iyong salita ay bumuo ng aking pananampalataya upang labanan ang bawat takot. Alam ko na kapag ako ay dumaan sa apoy, ikaw ay kasama ko. Kahit sa tubig, ang presensya mo ay nananatili sa akin, pinapanatili ako sa itaas ng mga alon. Sinasabi ng Biblia na ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at manira.
Dalangin ko na tulungan mo akong mapanatili ang aking kagalakan upang hindi ito nakawin ng kaaway. Patuloy akong magsasaya sa kabila ng lahat ng aking pinagdaraanan. Pananatilihin kong nakatuon ang aking puso sa iyong kapangyarihan at kakayahan at hindi ko bibigyan ng lugar ang dyablo upang pahirapan ang aking isipan. Panginoon, kung paanong ipinadala mo ang iyong anghel upang isara ang mga bibig ng mga leon upang hindi nila mapinsala si Daniel, isara ang mga bibig ng bawat leon na bumangon laban sa akin. Dalangin ko na ikaw ay makasama ko sa problema at tulungan akong madaig ang mga paraan ng kaaway. Palakasin mo ako sa pamamagitan ng iyong biyaya. Dalangin ko na matupad mo ang layunin ng pagpapahintulot sa akin na dumaan sa mahirap na sitwasyong ito. Tulungan akong matanggap ang promosyon, supernatural na tagumpay, at kasaganaan na mayroon iyo para sa akin sa pagtatapos ng season na ito. Tulungan mo akong matutunan ang lahat ng gusto mong matutunan ko. Nais kong maging mas malakas sa pananampalataya, lumago sa aking kaalaman tungkol sa iyo, at maging isang tanglaw ng pag-asa sa iba na dumaranas din ng mahihirap na panahon. Tulungan mo akong manatiling matyaga, magtiwala sa iyong walang humpay na kapangyarihan, at patuloy na umasa sa iyo upang makita ako sa mga mahihirap na panahon. Salamat, Ama, sa panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, hindi mabibigo ang Diyos. Siya ay nagkakahalaga ng pagtitiwala at pag-asa. Mayroon kang Biblia na puno ng maraming tao na nagtiwala sa Diyos sa bawat sitwasyon at hindi sila binigo ng Diyos. Tingnan kung paano ginalaw ng Diyos ang langit at lupa upang makitang marating ng mga Israelita ang lupang pangako. Ganyan siya namuhunan sa buhay ng kanyang mga anak. Ang tanging balakid na maaaring maglilimita sa kanyang gawain sa iyong buhay ay kapag hindi ka sapat na nagtitiwala sa kanya upang maniwala na may mailalabas siyang mabuti mula sa mahirap na sitwasyon na iyong pinagdadaanan. Alalahanin si Job at kung paano pinalitan ng Diyos ang kanyang paghihirap sa tuwing gusto mong pagdudahan ang kanyang kapangyarihan. Makikita mo na hindi ka magkakamali sa pagtitiwala sa Diyos at paniniwalang kasama mo siya sa panahon ng unos. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang Kristiyano. Dahil sa iyo, makakagawa ako ng higit pang mga video at makapag-aalok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang ganap na kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.